Umpisahan naman ang unang araw ng paghahain ng Certificate of Candidacy o COC para sa mga tatakbo ng barangay at sangguniang kabataan elections. May paalala naman ng COMELEC sa mga kakandidato sa halalan. Si Mela Lesmora sa report. Rise and shine, Mela. Maaga pa lang hindi na magkamayaw ang mga pumila rito sa Amoranto Sports Complex sa Quezon City para sa unang araw ng paghahain ng Certificate of Candidacy ng mga kakandidato sa 2023 Barangay and Sangguniang Kabataan Elections. Una sa pila sina Wilfredo ng Barangay San Vicente at Criza na taga-Barangay Sangandaan, kaya't sila ang kauna-unahang nakapaghain ng COC sa lungsod. Alam kasi namin dagsaan tao kaya 5:30 pa lang dito na kami. Ng umaga. Kaya ako number 1 na nag-file. Sa Barangay Captain ng District 4. Gusto talaga namin mauna kami sa pag-file kasi super excited na kami na para sa paparating na local elections. 6 na hakbang ang kailangang pagdaanan sa COC filing. Kabilang na riyan ang screening, verification, releasing, encoding, pagsusulat sa log sheet at pagkuha ng detalye ukol sa paghahain ng Statement of Contributions and Expenditures. Mula sa pagpila at dito nga sa Step 1, pupunta naman dito yung mga aspirant sa bahaging ito ng Amoranto Sports Complex para sa Step 2, 3, 4, 5 at 6. At dito nga makikita na ito yung susunod na pila. At sabi sa mga tauhan ng COMELEC, nasa 3 hanggang 5 minuto lang yung magiging buong proseso dahil handa naman ang kanilang mga tauhan at talagang marami silang itinalaga para sa araw na ito. Isa naman ang pangunahing requirement at yan ay ang prescribed COC form. Pero dapat kumpleto ang detalye mula sa address hanggang sa pirma. Nakanotaryo, may documentary stamp at may passport size photo. Sa programang Laging Handa, may paalala rin si COMELEC spokesperson John Wexlow Janco ukol sa kwalifikasyon ng mga nagnanais kumandidato. Kayo po ay tatakbo bilang punong barangay at miyembro ng sangguniang barangay. Una po sa lahat, Filipino citizen, registered voter residente ng inyong barangay ng hindi bababa po ng 1 taon mula October 30, 8 years old on the day of election dito sa SK. Pagdating sa age requirement po, dapat po at least 18 years old at hindi lalampas ng 20 years old kahit 1 day po hindi pwedeng lumampas. Babala pa ng COMELEC lalo na sa mga SK aspirant, may kautusan na ukol sa anti-dynasty sa Pilipinas. Kaya't kung may kamag-anak na public official, bawal nang tumakbo. Nakasaad po kasi sa ating SK Reform Act, yung po ating pong prohibited relations po, up to the 7th second civil degree of affinity or consanguinity po ito, no? So pag tinignan po natin hanggang lolo, lola, apo, anak, asawa, hanggang biyenan po, hanggang brother-in-law, hanggang sister-in-law. Ito po yung pinagbabawal na. Sa iba pang panig ng bansa, tuloy-tuloy rin ang COC filing tulad sa Marawi City, Lamitan City, Basilan, Cotabato City at Tawi-Tawi. Sa Davao City naman, humarap din si 1st District Representative Paulo Duterte para sa paghahain ng COC ng kanyang misis na si incumbent Barangay Catalunan Grande Chairperson January Duterte. Mela Lesmoras para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.